sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. Muli, sa oras nito, ang ating pag-aaralan ay bilang pagpapatuloy ng ating series sa Aklat ng Colossians. Narito na tayo sa, hindi na edit, chapter 3, verse 1 to 4. Hindi ko pala na-edit ng gusto. Ang sabi niya sa verse 1 to 4 ng chapter 3 ng Colossians, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Ang mensahe ng Panginoon sa araw nito ay may titulong Cultivating Christian Real Identity, o pagyamanin, o linangin, o papalaguin ang tunay na pagkakakilanlan sa isang Kristiyano. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Minsan pa, Ama, patuloy ka namin pinupuri. Patuloy ka namin pinararangalan, pinasasalamatan sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga na Ikaw ang unang umibig sa amin at ipinaunawa mo sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari. Ikaw ang simula, Ikaw ang wakas. Ikaw nga po, O Diyos, ang siyang author ng aming pananampalataya. At Ikaw din, O Diyos, ang siyang maglilinis, Panginoon, at pagtatapos sa aming kalalagayan at katagumpayan bilang isang mananampalataya. Salamat po, O Diyos, sa mga biyaya na patuloy pinagkakaloob. At minsan pa, Ama, sa iyong trono ng biyaya, naririto kami, Panginoon, at kinikilala namin na tunay na hayag sa iyo ang lahat, Panginoon. Alam mo ang laman ng aming puso at isipan, kaya minsan pa sa mga sandali na kami nagkukulang, minsan pa sa iyong kabanalan kami lumalapit. Humihingi po kami, Panginoon, ng paglilinis upang na sa gayon wala pong magiging balakid, Panginoon, ang aming pag-aaral na gagawin sa mga sandali nito, Diyos. Patuloy na maging katanggap-tanggap na po sa iyong harapan, Panginoon, ang mga sandali nito, Diyos. At minsan pa, Ama, sa tulong at gabay, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu na ipinagkaloob mo sa iyong mga hiniran. Lord, at tulungan mo po kami. Ipagkaloob, Panginoon, ang karunungan at kaalaman upang na sa gayon mas maintindihan namin, Panginoon, ang mga salitang ang pag-aaralan sa mga sandali nito, Diyos. At muli po, O Diyos, sa oras ito, ako'y nagpapasalamat, Ama, sapagkat tunay nga na patuloy mo akong binibigyan ng pribileyo na magamit ang buhay nito at may paglingkod sa iyo. Kaya ang dalangin ko nga po, O Diyos, na aking iyong tulungan upang may deliver ko na may kasimplihan, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang siyang mangungusap. Ako'y instrumento lamang, Panginoon. At muli, dalangin ko, O Diyos, na tunay nga sa tulong gabay mo, Panginoon, ang mga kapatid kong naririto ng makakapakinig, Panginoon, maging ang pwede pang makapakinig ng iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, na ikaw po ang siyang tumulong sa kanila. Patatagin, Panginoon, sa buhay pananampalataya. Upang na sa gayon, tunay nga na makita sa amin ng Panginoon na kami ay we are more than conquerors, Panginoon. Salamat po. Ito po, Diyos, ang aking isang dalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, na iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaral, kumbaga, cultivating Christian real identity. Kumbaga, ang sabi nga dyan, cultivating. Kumbaga, linangin, pagyamanin, palaguin. Kumbaga, ito ang dapat natin, mas kilalanin natin ang ating tunay na katatayuan bilang isang mananampalataya. Ang sinasabi nga dyan, the Bible says that I'm dead to sin, but there are times we don't feel dead to it. Kumbaga, sinasabi nga ng Biblia na tayo'y patay na sa ating dating kalalagayan, patay na sa kasalanan, pero may mga oras at sandali na para bang hindi natin ito nararamdaman na tayo tila patay na sa kasalanan o sa ating mga kahinaan. Kung maaalala natin, napakinggan natin sa ilang mga testimony na
sabi nga, kumbaga, minsan talaga ang pakiramdam natin tayo mahina. Pakiramdam natin tayo nanghihina. Pakiramdam natin para tayo hindi mananagumpay. Kumbaga, ang sinasabi ng salita ng Diyos, napagtagumpayan na, buhay na tayo, wala na tayo sa kasalanan. Pero sa realidad, kumbaga, nangyayari, nararanasan natin na tila hindi natin ito minsan nararanasan. At dito nga, ang sabi, paano natin mapagtatagumpayan ang mga kahinaang ito? At dito, sa mensahe nito na ating pag-aaralan, na tila pinapaalala ni Pablo, ang sabi nga niya doon sa verse 1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kumbaga, binuhay kayong muli. At doon sa verse 4, si Kristo ang tunay na buhay ninyo. Kumbaga, ang ating Panginoong sa Kristo ang tunay na buhay. Yun yung pinapaalala na mensahe natin sa araw nito. At dito nga, kumbaga, ang sabi nga niya rito, muli pinaalala ni Pablo na tayo'y namatay na kasama ng ating Panginoong sa Kristo. At kasama tayo sa katotohanan ito na kung si Yesu Kristo ay muling binuhay, maging tayo ng mga mananampalataya ay kasamang binuhay ng ating Panginoong Yesu Kristo. At kung maaalala natin, last Sunday, kumbaga doon sa huling verse natin, ang sabi nga niya rito, sa biglang tingin, tila nga nakabubuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel, ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan, ngunit ito'y hindi nakapipigil sa pagmamalabis ng laman. At dito makita nga natin na sinasabi nga ng mga nakapasok ng mga maling tagapagturo sa Iglesia ng Colossus na meron kayong mga dapat gawin para masusin nyo ang inyong mga kahinaan. Ika nga, ang mga kahinaan o kasalanan na meron sa isang mga kahinaan na lumalakad ng isang mananampalataya. At dito, makita nga natin na kahit anong pilit mo, may mga sandali talaga na minsan lalabas at lalabas siya kasi naririto pa tayo sa ating laman. Dito sa mensahe natin pag-aaralan, ang sabi nga niya rito, our text is the key both to avoiding the sins of the flesh and to practicing godly relationship in the church, the home, the workplace, and the world. Kumbaga, sa ating pag-aaralan, isang paalala na sa ating mananampalataya, ito yung magiging susi para nang tayo'y mapagtagumpayan natin ang mga kahinaan ng ating laman at tayo makalakad na may katagumpayan bilang isang mananampalataya. At dito, kumbaga sa ating pag-aaralan, meron tayong 3 main key points. Yung unang key points natin sa oras nito, ang sabi nga niya rito, the Christian's battles against the sins of the flesh. Kung maalala natin, yung pinag-aralan natin last week, na tinuturo ng asceticism na sinasabi ng asceticism, tinuturing ng asceticism na ang katawan ay totally na evil. Pero makikita natin na sa buhay pananampalataya, sa isang Kristiyano, ika nga, ang ating katawan, kumbaga, nangangailangan siya ng kontrol. Kaya nga, nakita natin na kailangan maging sa bunga ng Santong Espiritu, self-control ang isa sa bunga ng Santong Espiritu. Ibig sabihin, ang tinuturo nga sa atin na, oo, may sinful nature tayo. Pero kailangan natin itong kontrolin. At sinasabi rin ng 1 Corinthians, ang sabi nga, ng ating katawan, hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Binilit niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ibig sabihin, sa ating mga mananampalataya, sa Christianism, ika nga, sa Christianity, kumbaga may nature, may sinful nature pa rin ang tao, kahit mananampalataya ka na. Pero, dahil Kristiyano ka, meron kang bunga ng Santong Espiritu para kaya mo siyang kontrolin. Para mabigyan siya ng glory ang ating Panginoon. Ngayon,
Kung minsan, awan ko kung naka-experience na kayo, naka-encounter na kayo, na parang bang sinasabi niya na totally na na-conquer na niya. Totally na hindi na siya nagkakasala. Totally hindi na siya nagkakamali. Totally na nadaig na niya ang kasalanan. Yun ang sinasabi niya. Pero, kung tatanungin mo ang kanyang kapamilya, kasambahay, kasama sa trabaho, parang tila ang ibinabanggit nila sa katotohanan. Kasi makikita natin na maging sa testimony natin narinig na may mga oras talaga na parang mahina pakiramdam mo. Ibig sabihin, isang reality na nararanasan pa rin talaga natin na may mga oras na tayo parang nangihina, nadadaig kung minsan ng ating mga kahinaan. Panigurado. Minsan, Sunday, awan ko kung nararanasan nyo, pero panigurado kung may nakakaranas, na minsan, Sunday, yung araw na pupunta rito sa pagsamba, yung pagpunta ka lang rito, minsan nakikipagbuno ka na. A-attend ba ako? Hindi. Kumbaga, nagkakatibunan ang mag-asawa. Nagkakainisan ang mag-ina, ang mag-ama. Hanggang sa at ibig sabihin, pag hindi naka-attend, ibig sabihin, natalo siya ng laman niya. Kung naka-attend siya, ibig sabihin, napagtagumpayan niya ang laman niya. Isang realidad na nararanasan natin yan na nakikipagbuno ka sa sarili mo. Ika nga. At dito nga, ang sinasabi nga na nagkakasala tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya nga, pag tayo lumalapit, bago tayo sumamba, humihingi tayo ng paglilinis, upang nang sa gayon, maging katanggap-tanggap ang ating pagpupuri at pagsamba, ang ating gawain sa Panginoon. At ang sabi nga doon sa verse 2 ng text natin, isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Kumbaga, kaya halimbawa, bagamat nagkaroon kayo ng halimbawa diskusyon ng mag-asawa, diskusyon ng mag-ina o mag-ama, ika na, nakarating ka rito, ibig sabihin, mas inisip mo ang gawain. Mas inisip mo ang heavenly things kaysa earthly things. Ika na. Kaya ka narito. Kaya nga paalala sa atin, set your minds on things that are above, not on things on the earth. At ang sabi nga niya rito, while through the new birth we are radically different than we were before, but our old nature, our flesh, was not eradicated. Kumbaga, may new birth na ang isang mananampalataya. Pero yung old nature, yung laman, yung flesh, hindi pa siya totally natatanggal. Kaya nga nakikipagbuno ka, ika nga. Nakikipaglaban ka, ika nga. At ang sabi nga, as Christians, we have to fight against these things. Bilang isang Kristiyano, dapat mo itong labanan. Dapat mong labanan kung ano man yung mga kahinaan mo. Kung ano yung mga kasalanan na parang bang nahihirapan ka, dapat mong labanan, dapat mong pagtagumpayan. Halimbawa, ilan yan sa mga works of the flesh na sinasabi nga, licentiousness, sorcery, contentious, envy, darkness, o ano-ano pa, igama. Kumbaga dapat natin yan labanan. Kumbaga para makalakad tayo, kumbaga mas isa-isip natin yung mga bagay na panlangit kesa yung mga bagay na lalong nagpapahina sa atin, yung mga bagay na nararito sa lupa. Igama. Pangalawa, na pinapaalala sa atin dito, ang sabi nga niya rito, to win the battle, we must understand our new identity in Christ. Para araw tayo magtagumpay sa laban natin bilang isang mananampalataya, dapat mas maunawaan natin kung sino ka nga ba talaga, kung ano ba talaga ako, kung sino ba talaga tayo bilang isang bagong nilalang na, bagong pagkakakilanlan na kay
Kristo. Ika nga. We must understand, ang sabi nga niya rito, sa text natin, kumbaga, kung maaalala natin, kung hindi binasa natin, kumbaga, Christ-centered itong text na to. Ang sabi nga dyan, kumbaga, 4 times doon sa text natin, kung nakakita nyo, you have been raised with Christ, where Christ is seated at the right hand of God. Your life is hidden with Christ in God when Christ, who is your life, appears. Kumbaga, ipinakunawa niya na ang isang Kristiyano, kumbaga ang identity niya ay nakakapit na sa kanya ang pangalang Kristo. Kaya nga, Christian, di ba? Christ, I am natin. Kumbaga, yun ang ating tunay na pagkakakilanlan, our identity in Christ. Una, na pinapaalala nga sa atin dito, sabi nga niya rito, we died with Christ. Doon sa text natin, sa verse 12 ng chapter 2, kung maaalala natin, ang sabi nga niya rito, nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo, at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kumbaga, ipinapaalala sa atin. Ibig sabihin, nang kayo'y bautismuhan, ibig sabihin, naranasan mo yung mga tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo, ang isang patunay na ikaw ay tumanggap na, kumbaga ang unang hinihingi niya, di ba? Bautismo, ika nga. At ang sabi nga niya rito, nang kayo'y bautismuhan, nalibing na kayong kasama ni Kristo, at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Ano sabi? Nang kayo'y bautismuhan, nang kayo'y inilubog, nalibing ka ng kasama ni Kristo. Kumbaga yun yung isinisimbolo. Kaya nababautismuhan. At pagdating doon sa verse 20, ang sabi sa verse 20, kumbaga, ang sabi niya rito, namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong nagahari sa sanlibutan. You have died with Christ to the elementary principles of the world. Kumbaga yan yung isang ipinapaalala sa atin. Namatay na kayong kasama ni Kristo. Kumbaga dapat natin maintindihan yan. Dapat natin maunawaan kung anong ibig sabihin ng namatay na kayo, inilibing na kayo sa mga, kumbaga, bahagi yun sa pagkakakilanlan ng isang lumalakad sa kanyang buhay pananampalataya. At ngayon, dito sa text natin, ang sabi nga niya rito, sapagkat namatay na kayo sa verse 3 ng Colossians 3:3, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Kumbaga yun ang ipinapaunawa ni Pablo sa mga mananampalataya na naroon sa iglesia ng Colossians, maging sa mananampalataya sa panahon natin ngayon. Ika nga, namatay na kayo, namatay na ako, kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, Paul wants us to understand that when we trusted in Jesus Christ, we became identified with Him in His death. Nung tayo nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kumbaga bahagi ka na, nakilala ka na, identified ka na sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, dun sa Romans 6, kumbaga, ba't kulang, nagloko yung ano pa, dahil siguro sa puyat, hindi ko na edit ng gusto. Doon sa Romans 6, chapter 6, verse 3 to 11, ang sabi niya rito, hindi ba ninyong nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Kumbaga ito rin yung pinapaalala ni Pablo sa mga mananampalataya. Sa verse 4 ng Romans 6,
sa makatwid, tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may nabuhay sa isang bagong pamumuhay. Verse 5 ng Romans 6, sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Verse 6 ng Romans 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinangakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Ibig sabihin, kung naniniwala ka na namatay ka kasama ng ating Panginoon Kristo, kumbaga, naniniwala ka rin kasama na mabubuhay kasama ng ating Panginoon Kristo. At ang sabi niya rito, sa verse 9, alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Verse 10, nang siya'y mamatay, namatay siyang minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, dapat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Anong sabi ni Pablo? Dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Ibig sabihin, dapat ninyong ibilang ang inyong sarili. Oo, meron tayong mga weaknesses. Oo, may mga kahinaan tayo. Pero dapat isa-isip nyo, unawain nyo, na patay na kayo sa kalagayan niyan. Yan ang dapat isa-isip nyo. Para na sabihin, meron kang kakayanan na pagtagumpayan kung ano man niyang mga kahinaan mo na hirap kang supilin. Ika nga. Kumbaga yan yung pinapaalala ni Pablo. Kumbaga namatay ka sa kasalanan, dapat buhay naman para sa Diyos. Kumbaga meron kang buhay kasama ang Diyos sa pakikipag-isa sa pamamagitan na pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang siyang ipinapaalala sa atin. We died with Christ. Ang isang nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At sa Romans 7:6, ngunit ngayon patay na tayo sa kasalanang umalipin sa atin. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kaya't naglilingkod tayo sa Diyos, hindi dahil sa lumang tuntunin na susulat, kundi dahil sa hindi dahil sa lumang tuntunin na susulat, kundi dahil sa bagong buhay ayon sa Espiritu. Kumbaga yun na ang ating buhay. According to the life given by the Spirit. We must understand na lahat yan biyaya lang ng Diyos. Biyaya lamang, kaya wala tayong dapat ipagmalaki, wala tayong dapat ipagmayaman. Kung bakit natin yan magagawa, lamang. Kumbaga, ang Diyos, kumbaga, ang ating Panginoon sa Kristo, ang kanyang sakripisyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, kaya napagtagumpayan niya na tayo kabilang sa nanalig sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, kasama tayo doon. We died with Christ. At ang sabi nga sa Galatians 6:14, huwag nawang mangyari sa akin ng gayon. Ang krus lamang ng ating Panginoong sa Kristo ang siya kong ipagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Kumbaga, magagawa lang natin yan, nagagawa lang natin yan, dahil nga sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito,
Kumbaga, ang pinapaalala nga na huwag natin hayaan na yung mga kahinaan yan ang mas manaig. Ngayon, ito yung katotohanan. Pero, ang problema, minsan nga, ang pakiramdam ko ay, ang sinasabi ng kasulatan, ang sinasabi ng salita ng Diyos, I'm dead to sin. Pero, yung katotohanan na kung minsan talaga ay para bang hindi. Kasi nga nangihina ka. Natatalo ka ng laman. Totoo yan. Kahit hindi kayo magsalita, kita sa mukha nyo eh. Kung ano nangyayari yan. Kasi nga, merong strong inner desire na talagang, kumbaga, naririto pa rin tayo sa flesh. Kumbaga, nandiyan pa rin yung feelings mo, yung desires mo, yung thoughts mo. Na ang mga hiling na laman mo ay, gwapo ito. Maganda to, pero unbelievable. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, hindi pwede. Eh baka naman maging Kristiyano. Baka maging Kristiyano tapos nag-iiyak ka, bukol-bukol ka, katigasan ng ulo mo. Bakit ka pa susugal? Piliin mo na yung talagang Kristiyano. Kasi hindi mo naman alam kung anong mangyayari. Biyaya na po, oo. Kung makakilala ka. Pero kung meron namang Kristiyano na po, dito ka na. Kumbaga, yun yung sinasabi. At ang sabi nga niya rito, na I am dead to sin. At dito, sinasabi nga, remember, dapat natin maintindihan na ang sabi nga ng salita ng Diyos, pag sinabi mong patay na sa Biblia, hindi ibig sabihin na cessation o pagtigil. Sa Biblia, pag sinabi mong dead, yung separation, nakahiwalay. Di ba? Si Adam and Eve, hindi naman siya namatay nung kinain nila yung prutas na nagsasabi ng mabuti at masama. Hindi naman sila namatay kasi nakawalay sila sa Diyos. Ganon. Kumbaga, nakawalay ka na sa mga bagay na evil desires. Mga bagay na nasa laman. Hindi propyo talagang itigil. Kasi meron ka pang flesh. Napawalay ka na, kumbaga, walay ka na dyan, hindi mo na gagawin yan. Iiwasan mo na yan. Kumbaga yung pinapaalala. At dito, sabi nga niya rito, to be identified with Christ in His death means that I am separated from the power of the flesh and from this evil world. Kumbaga parang yung mapagkilanlan ka, ika nga, na sinasabi nga na patay ka na, kasama ng ating Panginoon sa Kristo, kumbaga hiwalay ka na sa mga kapangyarihan ng mga bagay na akala hindi mo mapagtatagumpayan. Hiwalay ka na dyan. At dito, kumbaga, ang sinasabi nga, dapat natin mas isa-isip na hindi na ako taga-mundo, hindi na ako sa taga-earth. Mas heavenly things na, mga unseen things na ang mas ipinopokus mo. Mas isipin mo yung mga bagay na pan-eternal. Hindi yung mga bagay na pansamantala lang. Para wag kang madaig ng mga kahinaan ng laman mo, ika nga. At dito, kumbaga, ang pinapaalala sa atin dito na yung mga inner sin na yan, yung mga inner desire na yan, kumbaga, mas i-focus mo yung katotohanan na kung sino ka talaga sa kalalagayan mo ngayon. Yung real status mo, nang patay ka na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Mas yun ang isip mo. Ang mas isa puso mo. Yun ang katotohanan, yun ang legal fact. Hindi doon sa nararamdaman mo, ay, ang gwapo niya. Mali nga eh. Tapos kapag pinatulan mo, iiyak-iyak ka. Kumbaga, mas panghawakan mo yung katotohanan, yung legal na ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yun
Yun ang maski sa pamuhay mo. Ika nga. Katulad halimbawa. Kumbaga, tawag dito, nung kami nag-men's meeting, medyo na napangiti kami. Kasi si Brother Mark, yung kanyang cellphone, may telekomando. May telekomando, yung kanyang cellphone. Nagpipicture kami, kumakain kami, nakahilera kami ganyan. Tapos picture. Sabi ni Brother, ay, galing. Sabi ni Brother Mark, meron ka rin yan. Ganun tayo minsan. Yung parang meron tayong gadget, ang daming mga application, ang daming features, ang daming special features. Hindi natin alam. Kumbaga, hindi natin sinesearch, hindi natin pinag-aaralan. Kaya hindi natin lubusang napapakinabangan. Kumbaga, ganon. Maraming special features, yung gadget natin, pero hindi natin lubusang napapakinabangan. Kasi hindi natin pinag-aaralan. Hindi natin inaalam. Kumbaga, ganon din sa salita ng Diyos. Kumbaga, mas makikilala mo, mas papakinabangan mo yung mga tinuturo, yung mga blessings na meron ng isang Kristiyano kung pinag-aaralan mo, sinasaliksik mo ang mga katotohanan meron ang salita ng Diyos. Katulad halimbawa, ika nga, na para mapakinabangan mo ang mga physical things, halimbawa, kung meron kang goal, halimbawa yung sinabi ni Mercy na yung within 6 years ang usapan nila ni Nathaniel, susunod siya, pero hindi naman niya alam na 6 years makakasunod siya. Pero siyempre, pinag-aaralan nila yon kung paano yun mangyayari. Pinaplano yung kung paano mangyayari. May kikilusin sila, may gagawin sila para mangyari yun. Hindi ka nga. Ganon din sa spiritual na bagay. Pag-aaralan mo, sasalaksikin mo, i-apply mo, isa sa pamuhay mo, para mapakinabangan mo yung mga blessings na meron ng spiritual. Hindi ka nga. Kumbaga ganon. We died with Christ. Para mapagtagumpayan mo ang mga kahinahan mo. Pangalawa, na pinapaalala sa atin dito, resurrected with Christ. Doon sa verse 1 ng ating text, ang sabi nga niya rito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang sabi niya rito, being united with Christ in His death, being raised up with Him is not a matter of feeling, but one of fact. Isa sang katotohanan. When Jesus was raised from the dead, by faith were with Him, we also were raised. Dahil sa ating pananampalataya, kumbaga, kasama tayong namatay ng ating Panginoon sa Kristo. Kasama rin tayong binuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Kumbaga, yun yung pinapaalala sa atin. Being raised with Christ teaches us that salvation is not a matter of human decision or willpower. Hindi yan dahil sa nagdesisyon ka na magbabago na ako, kundi merong umilos, kumbaga sa kapangyarihan ng Diyos, God's mighty power, binigyan niya tayo ng buhay. Ika nga. Kung bakit tayo nagkaroon ng relasyon, kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan. Ika nga. Dapat natin maintindihan yan. At kapag yan, nag-isa-isip mo, mas naintindihan mo, mas magkakaroon ka ng talagang tamang direksyon, pagbabago sa paglakad natin. Yun yung pinapaalala sa atin. At dito, doon sa verse 4 nga, sabi nga niya rito, si Kristo ang tunay na buhay ninyo. Ano? Kung nanampalataya ka kay Jesus Christ, ang sabi, si Kristo ang tunay na buhay ninyo. Oo, marami kang problema. Oo, may sakit ako. Oo, kuminsan nangihina ako. Pero may mga pangako ang Diyos.
Kasama ko ang aking Panginoong Jesucristo. Namatay ako kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama akong nabuhay ng aking Panginoong Jesucristo. At siya ang buhay ko, ika. Kumbaga, yun yung pinapaalala sa atin. It means that we are so united with Christ that He is our life. Siya ang ating buhay. Kaya nga sabi, di ba, para maging, para makalakad tayo at makapamuhay nang naayon sa kalooban ng ating Panginoon Jesucristo, dapat nakaugnay tayo lagi, dapat nakakabit tayo lagi. Katulad itong mikroponong to, walang silbi itong mikroponong to kung hindi ito nakakolega ron sa electricity, sa amplifier, para meron siyang botse na mas malakas marinig nyo ako, ikaw. Ganon din sa ating buhay pananampalataya. Ang sabi nga sa John 15, 1-6, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Ano sabi? Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. May pruning. Kaya kung minsan para bang ang sakit. Kung minsan, may mga problema dumarating. Bahagi. Kailangan pagdaanan yan. Nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga para pa rin sa kabutihan mo. May tinuturo sa'yo para maging mamunga ka. Ika na. Verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi mananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ibig sabihin talagang lagi tayo dapat connected. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Ika nga. Verse 5 ng John 15, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Verse 6, ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga, ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung gusto mong mas maging matatag sa iyong buhay pananampalataya, ang susi, mas dapat kang nakaugnay, mas dapat mong imbot ang iyong sarili sa gawain sa ating Panginoon Jesucristo. Ika na, hindi yung nanghihina ka na lalayo ka. Lalo kang malulugmok. Yun ang sinasabi. Kumbaga, awan ko narinig nyo minsan yung mga, kapag yung nag-joy prayer meeting kayo, yung mga nag-share minsan. Maging yung mga nag-share, kumbaga sinasabi nga na maging sila nakaranas din ng panghihina, pero hindi nila piniling lumayo. Bagkos mas nanatili sila doon sa iglesia, pero ngayon, mas nakita nila yung benefits na pinagdaanan nilang panghihina at mas naging silang matatag dahil mas nanatili nga sila sa Panginoon. Ganon din yung sinasabi nito na kinakailangan natin mas manatili, nakaugnay sa ating Panginoon. We must live in dependence upon the supernatural power of the risen Christ and not in our human strength. Ang ating panghawakan ay meron tayong supernatural power na ipinagkaloob sa atin. May Santong Espiritu ang isang mananampalataya. Oo, meron kang weakness, meron kang mga kahinaan, pero merong Holy Spirit na siyang nagbibigay sa atin ng comfort, ng lakas para mapagtagumpayan ang mga bagay na akala mo hindi mo mapagtatagumpayan ka. Kumbaga, we were totally identified with Jesus Christ sa ating Panginoon. At ang sabi nga niya rito sa Colossians 2:3, in Him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, kung maaalala natin, ang sabi nga sa verse 3 ng chapter 2, na
Sa Kanya natatago. Kay Jesus Christ natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Paano mo ma-discover yung mga blessings na meron ng isang mananampalataya kung ikaw'y lumalayo? Kumbaga, para ma-discover mo ang mga masasaganang blessings, karunungan at kaalaman na mula sa Diyos, kailangan mong manatili sa Diyos. In Him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. At dito nga sabi nga niya rito, bagamat, in reality, mahabang panahon, buhay Kristiyano, paglakad Kristiyano, mahabang paglakad, para ma-discover natin talaga ang mga karunungan at kayamanan meron sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, mahaba ika nga. Mahaba. Kaya nga, yung faithfulness, yung perseverance, naririyan. Yung commitment, naririyan. Kumbaga, ang paalala nga sa atin dito, in Christ we have the surpassing riches of God's grace in kindness towards us. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. In Christ we have been made complete so that He is now our all in all. Kumbaga siya ang talagang buhay na natin. If we're in Christ, we have everything we need for life and godliness through His precious and magnificent promises. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ano? Tinanggap na natin ang lahat na ating kinakailangan. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Verse 4, sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simboyon ng kahalayang umiiral sa mundo ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Kumbaga, lahat ng kailangan natin, ipinagkaloob na. Kailangan natin i-discover. Sa pamamagitan ng pag-discover yan, kung tayo nananatili sa Kanya. Kaya nga paalala ni Paul, sabi niya rito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Yan na ang ating kalalagayan. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. At dito, ang isa pang makikita natin yung isang katotohanan na sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 6. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Yun ang ating positional na kalalagayan ngayon. Kumbaga, kasama raw tayong pinaupong. Kung saan naroon ang ating Panginoon sa Kristo, ika nga, positionally naroon na tayo, pinaupong kasama niya sa kalangitan. We were seated there with Him. Ika nga. Kumbaga, yung present position of Christians sa ngayon, ang sabi nga, being seated at right hand refers to Christ's supreme power. Na sinasabi sa Ephesians 1:20-21, ang muling bumuhay kay Kristo ay at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos, kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, ang ating Panginoon sa Kristo, He is waiting for the exact time para ipagkaloob yung ganap na kapangyarihan sa Kanya. Pero sa mga sandaling ito, siya'y nakaupo na sa kanan. Ang sabi, ngunit mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihan Diyos. Naroon na ang ating Panginoon sa Kristo, ika nga. At dito, ang paalala sa ating mga mananampalataya, Kristo
Christians are there with Him in relation to our battle against sin. Kumbaga, kasama tayo ng ating Panginoon sa Kristo sa pakikipaglaban sa mga kahinaan na meron tayo. Sinasabi nga sa Romans 6:12-13, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita dito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Kumbaga, mapagtatagumpayan natin. Ano man yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya pagtagumpayan. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin dito, being seated at God's right hand refers to Christ's sufficient pardon, sapat. Kumbaga, sa Hebrew 10:12-14, ang sabi nga niya rito, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa Kanya ng Diyos ang Kanyang mga kaaway. Sa mga tuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghandog, ay Kanyang pinapaging banal pagpakailanman ang mga nililinis niya. Kumbaga, sapat. Kumbaga, yung mga akala mong hindi kaya patawarin, sa mga nagawa mong pagkukulang. Kung tinanggap mo ang ating Panginoon sa Kristo, malinaw na sinasabi, sapat, pinatawad ka. Kumbaga, being seated at God's right hand refers to Christ's sufficient pardon. Kumbaga, hindi ko alam yung mga personal na nagawa ninyong mga pagkukulang, pero ako meron ika. Pero ang sabi, sapat yun para sabihin, pinatawad na kita doon sa kasalanan akala mo hindi ka tayo patawad. Kumbaga ganon. At ang sinasabi niya rito, yung pangatlo na sinasabi niya rito, dapa ang katotohanan that Jesus Christ is now sitting at the right hand of the Father means that we are the objects of Christ's sympathetic prayer. Kumbaga may nananalangin sa atin. Alam niya kalalagayan mo. Kung nakikita siya kung maging sinasabi sa Romans, di ba? Na kung minsan hindi nga tayo marunong manalangin, pero ang Espiritu ang siya nananalangin para sa atin. Kumbaga, yung mga bagay na parang hindi mo mapagtatagumpayan, naririyan ng Diyos. Kasama mo. Nakikiramay sa kalalagayan. Sa Romans 8:33-34, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparasahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Kaya nga, kung minsan, akala mo para bang nakokondem ka. Kasi nga minsan pakiramdam mo para bang napatawad na ba ako. Pero sabi kung tinanggap mo talaga si Jesus Christ, tinatawad ka na. Kumbaga, ang Diyos ang siya nagpapatawad, bakit? Siya, kumbaga, ang Diyos ang siya nagpapatawad, sinabi pinatawad ka na, kaya hindi ka na niya ipapunday. Kumbaga, ang pinapaalala sa atin dito, sapat, naririyan ng Diyos, naintindihan niya ang iyong kalalagayan. Sa Hebrews 7:25, dahil nga riyan, lubusan niyang mailigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa Kanya. Napakabuti ng Diyos kapag yung mas naintindihan mo kung saan Kanya pinatawad.
Yung pangatlo na pinapaalala niya sa atin, ang sabi nga niya rito, the importance of constant seeking and meditating of your new identity in Christ. Kahalagahan. Constant. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Hindi lang kapag gusto mo, hindi lang sa simula lang. The importance of constant seeking and meditating of your new identity in Christ. Our new life is now hidden with Christ in God. Ang tunay nating buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Your life is hidden with Christ in God. Anong nais ipaunawa nito? Kung maaalala natin, dun sa ating pag-aaral sa aklat ng Colossians, kumbaga, sinasabi ng false teachers na kailangan nyo idagdag ito, kailangan nyo idagdag yan, para maging ganap ang inyong kaligtasan. Kailangan nyo idagdag ito para mas maintindihan mo ang hiwaga ng buhay. Yun ang sinasabi nila. Pero walang katotohanan. Kasi ang nais ipaunawa ni Pablo na tayong mga Kristiyano ang talagang may tunay na natatago na buhay na hindi nila naiintindihan. Yun ang tunay nating kalalagayan. We Christians are the ones with real hidden truths that the world cannot know. Tayo ang tunay na meron. Oo, nakikipesta tayo. Oo, nakikisalamuha tayo sa kanila. Pero hindi nila alam na meron tayong mas tunay na natatagong buhay. Oo, akala natin tayo talunan. Oo, akala nila tayo may sakit, may karamdaman. Oo, akala mo nakalugmok ka. Yun ang tingin nila sa physical nilang mata. Pero tayo, ang tunay na merong tunay na natatagong buhay. Yun yung sinasabi ni Pablo. Outwardly, we look like everyone else in the world, but our real life, eternal life, is hidden with Christ in God. The world cannot understand it, but is true. Yun ang tunay na kalalagayan. At wala rin ba ay nakita ko, yung may nag-interview yung ang content niya, ano raw ang sa tingin niyang successful siya, kumbaga parang ang content niya ay parang billionaire siya, parang maging content na kayamanan dito sa mundo ito. Ang sabi niyo na na-interview niya, mas mayaman ako sa mga billionaire na yan. Kasi ang meron ako ay hindi lang dito sa mundo ito. Yun ang tunay nating kalalagayan. Kumbaga, akala mo kawawa ka, pero ang katotohanan, tayo ang tunay na merong dapat na ang ipagmalaki na ito yung talagang meron ako, ika nga. Kaya kung minsan, yung sinasabi nga nung kung naaalala niyo si Sister Opelia, di ba galing dito yung sa Palermo? Sister Opelia lang. Di ba matagal din siyang nilabanan yung kanyang sakit, di ba? Naaalala ko nung kayo siya'y buhay pa. May ilang mga mananampalataya, kapatid sa pananampalataya. Si Sister Opelia yung talagang matindi ang kanyang karamdaman. Pero yung ilang kapatid na physically masigla. Pero pag sila nakausap mo, sila pa yung mas mukhang kawawa. Kasi nga, ito ang tunay natin kalalagay. Meron tayong tunay na buhay na hindi nila naiintindihan. Kung yun yung pinapaunawa. The security of our new life in Christ. Yung kasiguraduhan ng buhay natin na meron tayo dahil sa pakikipag-ugnayan natin, pakikisa natin sa relasyon natin sa ating Panginoong Kristo. Katulad ng inawit ni Casey yung living. Refuge, protection. Sinasabi nga sa Psalm, di ba? 31:20. Iyong ingatan mo. Laban sa adhika ng masamang tao, dinala sa ligtas na dakong koblihan upang di hamakin ng mga kaaway.
kanya, iniingatan kanya. Doon sa Psalms 27, ang sabi nga niya rito, iingatan ako kapag may bagabag sa banal na templo, iingatang ligtas, itataas niya sa batong matatag. Kumbaga, proteksyonan kita. Iingatan kita. Ito yung sinasabi ni Haring David na ang mga nananampalataya sa Diyos, naroon at nagpapakanlong sa Diyos, may nag-iingat sa kanila. May gumagabay sa kanila. May nagproprotekta sa kanila. Kumbaga yun yung pinapaalala. Ngayon, ito yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. Ang nagiging problema ay, kumbaga, tayo ang sadyang nagpapakomplika. Ito na yung sinasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ito na yung katotohanan. Pero bakit ka nagiging lupay-pay? Bakit ka nagiging talunan? Kasi ikaw lang nagpapakomplikado. Hindi mo siya pinangahawakan. Kaya nga, kung maaalala natin na ang sabi nga sa Matthew 13:44, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan ulit. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid. Ano sabi? Kumbaga, ang kaharian ng Diyos, ang pananampalataya natin, ang buhay ng pananampalataya natin, ang nilalakaran natin, ika nga, kumbaga, katulad yan ng isang kayamanan na hindi mo akalain, maintindihan mo, maunawaan mo, malalaman mo. Katulad ng kayamanan na natuklasan nitong lalaking ito na nakabaon doon sa isang lupain na hindi naman kanya. Anong ginawa niya? Ibinenta niya lahat. Binitawan niya lahat. Yung pinagbentahan, pumunta siya doon sa nagmay-ari nitong may loteng ito, na naroon yung nakatago kayamanan, para mabili yun, para makuha niya. Ika nga. Ibig sabihin, kumbaga, meron kang desire, meron kang godly desire na angkinin mo, kunin mo yung mga blessings na nararapat sa iyo bilang isang mananampalataya. Ika nga. Katulad halimbawa, sa isang mananampalataya, sinasabi, meron siyang love, peace, joy. Meron siyang, parang bang may problema ako, pero bakit nakakangiti pa rin ako? Kumbaga, may problema ako, pero parang bang nagagawa ko pa rin magpatuloy. Oo, may problema ako, pero may karamdaman ako, pero nagagawa ko pa rin, andiyan, ang ganda patuloy ng buhay. Bakit? Kasi alam mo kung ano yung meron ka. Katulad halimbawa, may kagalit ka, may kaaway ka. Sinasabi mong Kristiyano ka, pero ang sinasabi ng salita ng Diyos yung katotohanan na magpatawad ka, ikaw rin ang palalayain sa nararamdaman mo. Eh dahil hindi ka nagpapatawad, hindi ikaw yung laging bugnot. Ikaw yung laging simangot. Siya nakarinis na, nakamove on na, ikaw galit na galit ka pa rin. Kumbaga, pinapaalala sa atin na yun ang kayamanan na meron ka. Kumbaga, may godly desire ka na pag-aralan mo, alamin mo, para mapakinabangan mo yung mga benefits, blessings na dapat meron sa isang mananampalataya. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin, we seek the things above by making them the continual pursuit of our thinking. Tuloy-tuloy. Ang sabi nga doon sa message natin, meron siyang dalawang pinapaalala. Keep seeking the things above. Set your mind on the things above. Keep seeking. Patuloy mo hanapin. Lagi mo hanapin at lagi mong ituon. Set your mind. Lagi mong hanapin at lagi mong ituon sa mga bagay na heavenly. Kumbaga, ang sabi nga dyan, present, continual. Kumbaga tuloy-tuloy. Lagi mong gagawin.
Kumbaga, yan yung ipapaalala sa atin. Katulad halimbawa, kumbaga, sabi nga niya rito, keep seeking these things means to make the truths of Christ as revealed in God's Word our constant pursuit, our focus, our aim. Kumbaga, laging nakatuon sa mga bagay na pang-alamitan. Katulad nung sinasabi ko nga kanina, sa physical na sa mga physical na gawain, kung may goal ka, kung may focus ka, kumbaga, kikilusan mo yun, aalamin mo, para makamtan mo. Ganon din sa buhay spiritual. Para malaman mo ang mga spiritual blessings na meron ng isang mananampalataya. At ang sinasabi nga sa atin dito, mas pagtuunan natin yung mga bagay na hindi pansamantala lamang. Sa John 6, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Patuloy nating hanapin yung mga bagay na pag sumakita ninyo ang higit sa lahat ang pagharihan kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kumbaga, yun ang mas pinagsusumakita na. Katulad halimbawa, ang sabi mo nga, katulad sa testimony for 20 years na rin ang mga sa Italia. Ganun din sa buhay pananampalataya. Kumbaga, minsan napapagod din ako sa paglakad ko. Napapagod din ako. Sabi nga, kung kayo meron ako rin. Pero sinasabi ko, bakit nga ba kami natin tayo sa pala? Yun lang ang nagpapaalala sa akin. Bakit kami napunta dito? Kumbaga, constant, ipaalala mo kung bakit ka nanampalataya. Kung bakit ka lumakad. Kumbaga, balikan mo nung una mo siya tanggapin bilang personal Lord and Savior. Minsan napapagod ka, totoo. Sinasabi nga kanina, di ba? Pero, ang sabi, mas panghawakan mo yung katotohanan na meron ka. Kumbaga, ang sabi ko minsan, napapagod din ako. Pero sabi, bakit nga pa kami lumipat? Ganon din sa inyo. Nung tanggapin nyo bilang personal Lord and Savior, ang ating Panginoon, ano yung mga naging dahilan kung bakit nyo sila tinanggap? Una, siyempre, ang Diyos ang gumising sa inyong kalagayan, nanampalataya, nag-respond. At dito, ang pinapaalala nga sa atin na ang isang mananampalataya, kumbaga kasama siya namatay, nabuhay ng ating Panginoon Kristo, at ang buhay nga natin, I am now in Christ. Kasama na ako ng ating Panginoon Kristo. Ito ang tutulong sa atin para makapamuhay ng naayon sa Kanyang kalooban. Pangatlo, the motivation that when Christ is revealed, we also will be revealed with Him in glory. Tingnan mo, kasama ka. Kasama ka na marireveal sa Kanyang kadakilaan. Doon sa verse 4 ng text natin, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Isang katotohanan na, kumbaga, marireveal. Marireveal ang ating Panginoon sa Kristo, kasama kang marireveal kung sino ka talaga. Ang sabi niya sa 1 Corinthians 13:12, sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan, bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Malabo lamang. Sa ating pag-aaral, parang ganyan lang. Alam natin kung nananampalataya
Mananampalataya ka, makakarating ka na lang. Pero yung lubusan na kung ano yung nasa sa langit, hindi pa natin lubusan naiintindihan. Pero yun ang totoo. Malabo. Pero kapag na-reveal na ang ating Panginoong Kristo, ma-reveal din kung ano ang tunay na kalagayan natin kasama ang ating Panginoong Kristo. Kumbaga, yung mga bagay na hindi natin lubusang naintindihan, ipaunawa ng Diyos. Ang sabi nga sa 1 John 3:2-3, mga minamahal, sa ngayon tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nakahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo siya'y malinis. Kaya tayo mga mananampalataya, ang pinapaalala sa atin na knowing na pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, marireveal ang Kanyang kadakilaan. Ito yung mag-motivate sa atin, mag-encourage sa atin na makapamuhay ko ano yung kalagayan natin ngayon. At makita na mapagtatagumpayan natin yung mga battles na meron tayo kasi alam natin na pagdating ng araw, pag nireveal ang ating Panginoon sa Kristo, marireveal din ang tunay natin kalagayan. Kaya napakabuti ang ating Panginoon. At sabi nga, sa ating pagtatapos, kumbaga, cultivating Christian real identity. Pagyamanin, palaguin, linangin ang tunay na kalalagayan mo bilang isang mananampalataya. Hindi ko alam kung napakinggan niyo na, pero parang na-share ko na rin ata rito na yung ilustrasyon ng isang elepante na bata pa lang siya ay nakatalikala na siya. Kumbaga natalikala na siya, naka-change siya. Yun ang naging buhay niya. Nakatalikala na siya. Kaya limited lang ang kanyang pinikilusan. Kasi nakatali siya. Dumating ang araw na yung nagtali sa kanya, lumaki na yung elepante, kumbaga, inalis na yung talikala niya. Inalis na yung talikala. Ibig sabihin, malaya na siya. Pero dahil ang buhay niya ay matagal siyang nakatalikala, nirelease na siya nung nagtali sa kanya, kaya nung nirelease, pakiramdam niya, nakatali pa rin siya. Ganon minsan ang buhay ng isang Kristiyano. Ganon minsan. Sinasabi niyang Kristiyano na siya. Sinasabi niyang nanampalataya na siya, tinanggap na niya si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior. Pero makikita mo ang kaibahan. Depende sa kung paano niya pinangahawakan yung mga katotohanan na natututunan niya, nababatid niya. Kumbaga, merong mga makikitang pagbabago at merong hindi nababago. Yung mga hindi nababago, ibig sabihin, hindi niya lubusang pinaniwalaan yung mga katotohanan na natututunan at napapakinggan niya. Kasi, pinalaya ka na eh. You died and raised with Christ. Yan ang buhay ng isang Kristiyano. Ito yung dati mong buhay. Patay ka na dyan. Pero binuhay ka kasama ni Kristo. Malaya ka na. Makakapamuhay ka ng may katagumpayan. Kaya nga, sa ating mga Kristiyano, kumbaga, napakaraming pagpapala, blessings na sinasabi ng salita ng Diyos. Kumbaga, pinag-aaralan natin, mapapakinabangan mo yan kung hanggang saan mo pinaniniwalaan
yung mga katotohanan yan. Ang sabi nga niya ito, we have died to our old lives and have been raised to new life in Christ. All that is true of the risen Christ is now true of us. Lahat ng totoo na sinasabi sa ating Panginoon Kristo sa mga salita niya ay totoo sa isang mananampalataya. Now, we must continually keep seeking and setting our minds on the things above where our true life is hidden with Christ in God. And as we live in light of our new identity in Christ, we will win the battle against. Magiging matatag ka, magiging matagumpay ka, magiging malakas kang mananampalataya. Depende kung hanggang saan mo pinaniniwalaan, i-apply para mapakinabangan ang mga pangako ng isang buhay mananampalataya. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat po, O Diyos, sa sakripisyong ginawa ng aming Panginoon sa Kristo, Panginoon. Kung bakit kami nagkaroon ng bagong kalalagayan sa harapan mo, Panginoon. We have new identity in you sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Salamat po, O Diyos. Hindi po namin ito deserve. Pero sa biyaya mo, naririto kami, Panginoon, at ipinaunawa mo ang mga katotohanan nito, O Diyos. Salamat, 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 sapagkat hindi po namin kayang abutin ang mga pamantayan nito sa sarili namin kalalagayan, kundi ikaw po, O Diyos, ang siyang tunay na nagpapaunawa, Panginoon. Kaya dalangin mo nga po, Ama, na habang nababatid po namin ang mga katotohanan nito, tulungan mo nga po kami, Panginoon, na panghawakan namin ang mga katotohanan nito. I-apply namin, gamitin namin, Panginoon. Katulad nga po ng natatagong kayamanan na kung saan ay ibinenta niya ang lahat para makamtan, Panginoon, ang iyong kaharian, Panginoon. Ganon din po sa amin, Panginoon. Mas maintindihan namin po yung real identity ng isang mananampalataya, Panginoon. Pagyamanin namin, dinamin namin, batirin namin, Panginoon. At kapag ito'y amin na nabatid, gamitin namin, Panginoon. Kaya nga po sa oras na ito, minsan pa, salamat po, Diyos, sa biyaya mo, Diyos. At tunay nga na dalayan ko, Diyos, sa buhay po namin, tunay nga na makita kami sa mananalumpay ng mananampalataya. Ito po, Diyos, ang ating sa dalangin, na may pasasalamat sa tayo man lamang ng iyo. Anak ni Jesus, ng Panginoon, masaring nagkapagpintas. Amen.